Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's Kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another battle review na naman. At hindi nyo ba napansin, puro damsa yung nire-review natin this past 3 nights including this one. Diba? Nag-ano tayo, damsa numerous. Ano pa ba yun? Basta puro damsa yung ano natin. Naging review natin netong mga nakaraan. Tas ngayon dadagdag na naman tayo another damsa battle. Shoutout kay di ba nag-request na itong battle na to? Ayun. Shoutout kay Raymond La Chica sa damsa versus range na komento na reviewin ko daw, isa sa mga gusto niyang battle na reviewin ko. Actually, ano to eh. No, naalala ko tong Ahon 9 na to. Ahon 9 ba to? Oh, tama, Ahon 9. Naalala ko tong Ahon 9 na to. Nung nakita tong damsa versus range, parang ang naging komento daw is, ang naging komento na naalala ko is, paramihan ng talo. Diba? Kasi si damsa, alam naman natin na mas marami yung talo niya kaysa sa panalo niya, at ganoon din si range. So parang naalala ko na nababasa ko sa komento doon sa poster mismo is paramihan daw ng talo, 'di ba? Sa battle na. So ayun, tingnan natin kung sino yung nanalo dito kasi to be honest hindi ko na maalala kung sino yung panalo dito, pero on paper alam naman natin na lamang si damsa dito sa estilo mismo, actually sa sulat, 'di ba? Sa construction, sa structure, kung paano bumatel, sa estilo mismo, sa flow, lahat eh. Ba on paper, like malalaman mo agad kung sinong liyamado sa battle na to. Pero syempre di natin pwedeng i-disregard din si range kasi may mga times na solido rin yung ibang rounds niya, 'di ba? Pero minsan kasi or kadalasan ang nangyari sa performance ni range, nawawala sa second round or sa third round eh. Pero tignan natin, okay? So ayun, shoutout ulit kay Raymond La Chica sa request na to, damsa versus range. Panoorin natin, huwag natin patagalin to. Game. Limang hurado, non-tournament battle naman Game, to. game. Battle laban ng Ahon 9 Day 1, pakinggan natin. Range. Yo! Ako si Chef Kyori ng Tugma! Go. Kaya kong lutuin utak mo sa pamamagitan lang ng tusnubuwa. Lahat mapapasaya ko sa ahon. 1,000, 1 tuwa. Hindi lang yung mga tao dito, kundi buong bansa. Talagang eat bulaga. Kasi pag ako bumanat damsa, ikay mamimissing in place cause ako'y laging handa. Sa lutuan, ako'y laging nakamiss and plus. Yo, hindi ako si Chef Boy Logro, kundi ako si Chef Curie. Bago lang po ako sa trabaho na to, kaya tingin nyo sa akin mababang uri. Ako'y walang pake kung nasa kanya lahat ng inyong papuri. Di ako mabenta sa Manila, pero may iilan akong suki. Ikaw, Kadiri Kamen, yung mukha na to, suspect sa lahat ng crime scene, bobo ka sa lahat ng aspeto, di ako believe sa yung rhyme scheme, hindi nanginginig tuhod ko sa iyo pagkat ako'y naka-anlin at alam nyo naman, na tong si Saddam tinatapunan na ng basura kaya hindi niya alam yung proper hygiene. Kasi, ikaw ibang klase na bakterya sa liga, ikaw yung bakterya na hindi pa nila kilala. Ikaw
Ikaw si Salmonella, Enteritidis, Escherichia, Coli, Clostridium, Botulinum, Campylobacter, Listeria, Monocytogenes! Yan ka! Ngayon, alam nyo na, mga repa, kaya we need to sanitize this motherfucking food para mawala na tong bakterya. Ginawa niya pa si Flick nung 2x2 kasi dikit ka ng dikit sa kanya. Para ka sticker, plastic yung pagkatao mo. Kaya... Sticker, gago. Kaya tiklop sa akin, tubunga nga nitong plastic. Ako'y plastic sealer. Sinipak at ginawa kang bola ni Arik. Tiyong! Siya'y nagmistulang soccer player pero malabo pa rin to. Pero malabo pa rin to na makalusot pagkat hindi lang ako basta chef. Ako'y veterano din na goalkeeper. Tang-in-range At to. alam nyo ba, na nag-chat sa akin to si Repa, sabi niya sa akin, ano magandang gawin natin sa ahon? Sabi ko, wala akong idea. Sabi niya, flow bars na lang. Flow bars na lang. Puta, nakakahiya ka. Kasi flow lang ang meron sa'yo, yung bars, wala ka. At lahat ng problema niya, pinapost niya sa Facebook. Ano ka naman, Brad? Puta, wag mong isagad. At kahit na i-chat mo siya, hindi niya pa rin mababasa pagkat nag-deactivate na si God. At tanga ka, kung iniisip mong may piso nit doon, kung marami kang problema, Damsa. At tanga ka, kung iniisip mong may piso nit doon, kung marami kang problema, Damsa, problema mo na yon. Kaya... Okay, marami na akong gustong sabihin. I'm sure, di ka gwapo, Damsa Abrenica, kasi hindi ka si Aljur. Si Damsa, mahilig din to sa baliktaran. Pero ikay walang galing, dala niya espada sa tuwing may laban, pero halata na bading. Sasapitin ko sa'yo'y hindi malaging, kasi alam ko naman na babaliktarin mo rin ang espada, gagayahin mo na naman si Batusay, kaya yung baram, tangila! Kaya yung espada mo walang talim. Yun pala yun. Sa laban na to, di ako papayag na body bag na lang. Kung sa inyo, boksingero ka. Dito sa flip top, punching bag ka lang. Ooh. Ang ligalig eh. Yo, check! Si Buano to, boy! Ako'y handa sa iyong makipag-ululan. Wala akong pakisaluto. Tandaan mo, chef to. Sanay ako sa lutuan. Time! Okay. Eto, ano lang. Marami akong gusto sabihin sa round 1 na pinakita ni Range. Unang-una, actually, ito talaga yung una mo mapapansin sa round 1 ni Range, yung performance. Ang ligalig eh, no? Parang ano eh, ito para sa akin. Parang nagre-react na lang yung crowd dahil dun sa ginagawa niya sa stage, no? Yung pagiging actually hindi nga siya ganoon ka-agresibo eh. Ano lang, ang likot lang talaga ni Range at dun natatawa yung yung crowd. Tapos syempre accent, 'di ba? Yung accent, yung mga kung paano niya sabihin yung ibang words, nakakatawa. Tapos sa ano pa lang tayo, nasa performance pa lang tayo. Yung written ano rin natin 'yon. Hihimayin din natin 'yon. Pero ayun, sa performance para sa akin yung stage presence niya yung nagdala. 'Di ba? Ang ganda nung yung presensya niya, hindi naging dragging, hindi naging boring kasi ang ligalig niya sa stage. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, siguro para sa akin doon na lang nagre-react yung crowd kung paano siya mag-perform kasi nga wala, ang galaw ang galaw ng galaw si Range. And syempre may mga times na nakakatawa kung paano niya ina-act yung mga words niya, yung mga linya niya, yung punching bag, 'di ba? Yung goalkeeper, 'di ba? So, doon feeling ko doon eh. Tapos sa content or sa writtens, ito na. Nung umpisa medyo masasabi pa nating generic yung mga binitawan ni Range doon. Pwedeng sabihin natin kahit hindi si Damsa yung naging kalaban niya, pwede niya sabihin 'yon. Yung wordplay sa Damsa, 'di ba? Sa Dam,
Yung mga ganon, yung mga baliktaran na ganon. So, maraming beses ko na narinig na ginamit kay Damsa yun. Pero, ang maganda lang sa ginawa ni Range is, hindi siya nag-focus or hindi siya nag-stay sa ganong angulo. Lumipat agad siya. Tapos, yun, comedy, entertainment ulit. Tapos, may punto. May nagustuhan ako dun. May nagustuhan ako dun yung about dun sa nag-chat to kagabi, ano yung gusto mong gawin sa ahon, flow bars na lang, tapos flow lang yung meron sa'yo, wala kang bars. Punto yun, no? Isa yun sa mga na-scorean ko, isa yun sa mga nagustuhan ko sa performance ni, sa sulat ni Range. Tapos, ayun, yung entertainment na dala niya, classic na Range talaga. Ayun, sa akin, hindi naman, sabi ko nga, isa sa mga rason kung bakit naging entertaining yung performance ng round 1 ni Range is kung paano siya gumalaw, kung ano siya gumalaw sa ibabaw ng stage at naging epektibo sa akin yun. Okay? So ayun, overall performance, writtens, nag-act as one or intact naman siya. May mga times kasi na ang ganda ng performance mo tapos kung ano yung sinasabi mo hindi siya nagko-compliment, 'di ba? Or meron namang magandang sulat mo tapos kung paano mo naman siya i-act, hindi rin. So itong kay Range, nag-act as one, nagko-compliment kung ano yung sulat niya, kung ano yung performance niya. Kaya para sa akin ang solido rin nun. Pero syempre, since this is a battle rap, kailangan pa rin content, bars, punchlines pa rin eh. So, let's see kung ano ipapakita ni Damsa sa round na to. Yung isa sa mga tamo de share na naka-costume, o di ba ang galing? Hindi ka believe sa estilo ko pero ginagawa mo rin. Kung si Price Tag merong gun bars, sa akin machine gun. Kaya anong silbi ng one shot nitong Range kung yung duelo malapitan? Okay. Hoy, feeling delo, gat maitan, labas mo sa akin, papaitan, total kain lang din tong walang laman, dapat dinagdagan mo pa ng lil dyan. Oh. Kasi ako'y gutom sa pagbawi. Ani mo'y halimaw sa kagubatan na kalmadong kumitil, tipong triple mong dadanasin ng sakit sa kada saksak ng pangil kung papigil. Halaga ng pangalan mo ay parang tasang may bigas lang na butil, kaya kahit magpasama ka pa kay balakid sa sandigan, hindi ka magiging maapil. Tapos kada battle, puro flow. Pero wak, nakakasira ng imahe. Sabi sa akin ng GF mo, kaya ka lang naman daw nag-flow para magpapansin sa babae. Ibang klase ka pare, estilo ko pilit na ginagamit para lang gumana kalokohan mo. Kakakopya mo sa akin, pati yung dating standing ko na 110, ginaya mo. Ayun nga eh. Oo, 110, pero yung sa akin, may voltahe. Ano mo'y saksakan ng dating, ako ang the flash ng battle rap. Kaya paano ka aabot sa di nahahawakan ng galing sa mga kagaya mong paling harap? Wag mo na akong pilit ihambing, isang panalo, 10 talo. Tawag ko doon pagpapaubaya dahil ako ang saksakan ng galing, kaya katay tong giatay, bagong alay ko sa lamay, nakahanay mga anay, tutupukin buong bahay, masinanay ko sa bagay, ubusan laway na pagtalakay, pinipilit, umantabay, buhay mo, sinalalay, kasi ikaw ang tunay na cancer dito sa liga, kaya buong pagkatao mo may infection, pero saktong IC, Range, tawagin mo tong lethal injection, tapos nung ahon 5, naaalala mo pa ba yung mga binuraot mong clothing line? Okay. Isa lang laban mo pero hiniritan mo 6 tapos tigda 3. Ano ka, si Jesus Christ? Sabihin mong hindi, naging bakaw sa material. Kakapilit mang ibabaw, hindi na gumana ang isip. Kaya tong bakaw, tuluyan ang nabangko. Nung naglaro na si RA, balingit. Kaya kahit maglaban pa tayo sa sarili mong city, wala akong pakialam sa home court advantage. Pagkat ngayong gabi ako si George. Oo, yung Chongo sa Rampage. Pero palagpakan nyo si Range. Si George. Siya na daw ang bagong flow king sa liga. Si George, yung Chongo sa Rampage, yung yung alaga ni Dwayne Johnson na lumaki dahil sa injection. Yung si George yung puti na King Kong. Yun nga yung tawag namin, nagputi na King Kong. Yun, basta maganda yun. Maganda yung movie na yun na Rampage. Rampage! Pero palakpakan nyo si Range. Siya na daw ang bagong flow king sa liga. Ako payag ako. Ewan ko lang kay Enigma. Gagawa lang gustong kumontra sa'yo, kaya wag kang bibida-bida, lalo akong lumalakas kahit kalabang ko mahina, wag ka nang umasang may partida. Kaya,
Kung sa tingin mo magaling, mali ka. Utak mo Agoy. bigat, kaya mani ka. Puro ka laratata na parang chika, pri ka, pinipilit mo marurot sa pilang makina. Sabi, mahina pa taas, kumita malakas, tangin to. Ang sakin ay sakin, wala pwedeng umagaw pag ako ay mabaw, simulang tumakbo. Alis! Yo! Okay, mahirap yung round 1. Real shit. Mahirap yung round 1 kasi hindi mahirap yung round 1 kasi naging magkaiba yung bitaw nila sa sa sulat nila, sa obra nila. Si Range, entertainment, comedy, punto kahit papaano, performance. 'Di ba? Yun yung naging highlights ng round 1 ni Range. And para sa akin, magandang panimula kasi si Range yung nag-set ng tono na kailangan ganito yung performance din ni Damsa, and if hindi umabot doon, wala, matik yun kay Range yun. Kay Damsa naman, slow start siya, technical, flow, tsaka actually may punto rin, 'di ba? Punto, technical at flow. Yun naman yung naging approach ni Damsa sa unang ikot. So kung pagtatapatin mo siya, kung kukunin mo yung mga keys dun sa category, sabihin nating technikalan, lamang si Damsa doon. Entertainment, lamang naman si Range doon. So meron na silang both 1 point. Sa performance, sa delivery, diba? Delivery, performance, sabihin nating para sa akin mahirap talaga, pero I'll go with Range sa delivery, tsaka sa delivery I'll go with Range. Sa sulat naman, lamang si Damsa doon kasi andun yung flow, andun yung pagiging technical, andun yung multis, 'di ba? Mahirap yung round 1 kasi lagi ko tong sinasabi sa inyo, kapag style clash talaga, mahirap siyang i-judge per category Hindi mo siya pwedeng i-judge ng isang category lang. Halimbawa, sasabihin mo, binoto ko si Range sa round 1 kasi mas mas entertainable, mas effective. 'Di ba? Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng sabihin sa ganung judgment kasi ang unfair dun sa kabila kasi hindi naman entertainment at hindi naman ganun yung naging performance ni Damsa. Hindi mo rin pwedeng sabihin na binigay mo yung boto kay Damsa kasi more on technical siya, punto, tsaka 'di ba? Hindi mo rin siya pwedeng iganon na judgment kasi hindi rin naman ganun yung pinakita ni Range. So kailangan mo siyang i-judge per category, sa estilo mismo nila kung saan sila naging malakas, 'di ba? Which is si Range naging malakas sa comedy, si Damsa naman naging okay yung performance sa estilo niya. So sa tingin ko pareha silang naging solido dun sa unang ikot. So I'll go with 9 points for them. Itatabla ko muna yun kasi mahirap baka kung himayin pa natin to ng mas matagal or ng mas detalyado sa round 1 nila, baka tumagal pa tayo dito. Pero sa tingin ko, itatabla ko yung round 1 kasi parehas silang naging doon, parehas silang naging malakas, parehas silang naging performer, parehas silang parehas silang naitawid ng maayos yung round 1 nila. Walang choke, di ba? Walang choke sa both MC. So I think round 1 is solid na palitan. So I'll go with the tie for this round. Tabla sa 9 points muna. Okay? Round 2. Mga praning, mga tangina mo. Wig. Gago. Yo! Tangina! Wait lang. 10 daw yung talo ko. Itong idol nyo, praning, di ba? Mas bobo ka sa akin kasi yung talo ko 10 lang sa'yo, 11.
Oh, totoo naman, di ba? Gago. Round 2 na. Lakas mo talaga, walang ya. Lakas mo po na rapper, sir. Rapper na lumpia. Ang dami mong katulong sa pagsusulat. Bali 51. 50 kilas, tas isa sa mga 8 sumpa. Wala tong butas, kaya sa akin di ka makakalusot. Alam na nila lahat na marami kang tagasulat. Itong idol yung sapot. Pati yung love letter niya. Dati para kay Kate, si Flick G pa mismo nagsulat. Sana hindi ikaw at si Flick G na lang ang sinagot. May nalaman ka pa sundalo ni Saddam? Lakas mo, grabe. Sundalo tas takot sa asawa, pare. Di ka sundalo ni Saddam. Sundalo ka ni Kate. Gago. Lalaking lalaki. Pero kay Kati, ikay minumolestya. Hindi biruang makalaban ka. Kaya barako, konti lang ang komedya. Gusto ko rekta, simple pero kumukonekta. Huwag ang feeling na may titulo dito ta Pinas Damsa. Kasi hindi ka boksingerong kongresista. Ano? Buisit ka na? Di ka lang buisit? Shit ka pa? Di ba dati outright ka? Ngayon out left ka na? Ano? Ayaw ko sana sabihin to, pero gusto ko malaman nyo at kung bakit tinanggal tong hayop na to. Kasi sa tuwing may nag-i-inquire sa outright, si Sinyo lang hinahanap ang ina mo. Ano? Tinanggal ka ng manager nyo, alam mo kung bakit Kasi hiya na siya sa'yo. Kasi sa outright, ikaw ang pinakawalang kwenta. Kasi si Sinyo lang naman talaga ang mabenta. Kakahiya ka? Kaya anong feeling? Na si Sinyo lang ang binibigyan ng pera tas kayo libre lang ng pamasahe at pagkain. Oh, anong feeling? Na inuutusan ka ni Sinyo na bumili ng Yossi sa tuwing may gig kayo. Anong feeling? Na si Sinyo lang ang pinapa-aeroplano tas kayo nakabarko lang ang... Lakas ni range dito. Ang sakit na isipin at alam na namin na sa outright ginawa kang tanga. Kahit di mo pa aminin na turing ang hari pero sa Joker ginawa kang alipin. Tangina. Lagi pa niya sinashoutout yung hype beat. Maya ka kay Repam Benji, oh. Hype beat ka ng hype beat. Hype beat ka ng hype beat, hindi naman hype yung mga beat mo. Pero shoutout sa mga kanta niya na ang lakas makabobo. Ito sample. Oras na para ilabas ko naman ang tunay kong anyo. Anilo sa likod na pagkatao ko'y nagkalat ang mga dugo, ha? Bars. At meron pa isa. Aninong may sungay, anghel na walang buhay, bangkay na walang hukay. Puta bars, palakpakan! Try nyo search, sundalo ni Saddam. Sobrang tindi. Yung bars mo doon, dam sa pang outer space kasi tropa lang ni Aklas yung mga nakakaintindi. Enigma, gago ba to? Pero walang patutunguhan nito eh. Pag hindi ako nanalo, talo ako. At speaking of talo, wait lang, nanginan nyo. At speaking of talo, natalo niya daw si Balakid talaga. Nagjo-joke ka, nakaka-board ka kasing kalaban eh. Kaya pala nag-choke siya. At tangina kaya pala nag-choke siya. At wala akong paki sa'yo. Kahit round 2 ko, nag-choke ako, tangina mo. Pinutol niya, parang dapat din na lang niya sinabi na ano eh. Hindi kasi okay na yun eh. Okay na na-ender yun eh. Sana di na lang sinabi ni Range na nag-choke siya eh. Kasi ano yun, babawasan yun ng mga judges. Pero kung nagtuloy-tuloy siya tapos nung nawawala-wala na siya. I mean, sorry. Baka maguluhan kayo. Sana hindi na lang inispit ni Range na nag-choke siya. Kasi pwede niyang iputuloy yun. Pwede niyang sabihin, time. 'Di ba? At least hindi pa mababawasan yun. Or di pa babawasan yun ng mga judges. Kasi sa sa punto na yun, sa ender na yun, syempre magiging factor yun na sasabihin ng mga judges, nag-choke si Range sa round 2 kaya bibigay ko yun. Diba, malaking factor yun eh. Kasi kung hindi niya sinabi yun, malamang malamang i-consider pa ng mga judges yun na naging solido pa rin yun. Pero actually, sa ganong choke sa non-tournament, actually kahit di mo na siya sobrang minimal na lang nun eh. 'Di ba? Pero kung tournament to,
malamang masisilip yon. Pero sa ganitong klaseng non-tournament battle, sa tingin ko sobrang minimal na yun kasi bandang dulo naman eh. Pero hindi lang niya na-close na maayos. Ayun lang yung magiging kaso doon. Kung halimbawa maging dikit ulit yung battle sa round 2, possible yung ender yung maging butas ni Range dito. Pero ayun, 1 and 2 ni Range para sa akin, same energy yung performance ni Range sa round 1. Ayun at ayun din sa round 2. Tapos yung mismong content, sulat niya, performance niya, actually ganun din. Hindi naman nagbago. Ano lang, yung ender lang. Inamin lang niya na nag-joke siya pero dapat hindi na, 'di ba? Isa 'yun sa magiging butas ni Range sa sa round 2. Okay? 'Yun, round 2 ni Dam sa pakinggan natin. Takot daw ako kay Cathy. Talaga palang hangal to. Hindi ako takot, gago, mapagmahal lang ako. At kung sa standing, o sige, yun na, buong buo. Oo, mas marami akong talo pero mas marami akong panalo sa'yo. Round 2 na, pero hindi pa rin nakakapuntos tong Stephen Curry. Nakapag bumatel, kala mo dancer ng agogo sa movie. Malas mong die hard ako tonight na para mga fan lang ni Kobe, walang ilulusot na crossover tong Stephen kay Kyrie. Kasi puro lang naman dribble. Tong pilit nagpapaka-hard away kapag ako na dumipensa sa'yo kahit range. Literal kang hard away. Sinadya ko manipulahin tong round 2 para malaman mo ang diferensya na kahit di kita bantayan range, wala ka namang tira. Okay. Kasi mga bara mo walang bisa. Kala ko pa naman kalalabasan itong laban, Clash of the Titans, ang kaso ako lang pala. Kasi siya, yung residenteng natapakan, panggap sa panlabas na pagkatao, itong si Range, diya ka mawatan, oo, pero talunin ako nito, tanwa makadya, kasi alam ko na hindi yan. Kumpara sa pangarap mo, mas may liwanag pa yung tigli-5 piso na lighter. Pinalipad niya yung ambisyon niya, ang kaso di na bumalik. Kasi kala niya, Batcher, sa tuwing ikaw ay nagtatang twist, laging nagtutunog dispatcher, saktong sanay akong bumiyahe ng paahon, kaya dito sa laban ako magmamando na driver, pero maiba tayo. Alam mo bang kaya tayo pinagtapat ni Enigma? Kasi pagdating sa estilo, halos parehas lang daw tayo. Ang kaibahan lang, ayaw ko nang matalo, ikaw ayaw mo pa ring manalo. Kasi ikaw yung perpektong halimbawa ng Makata na ang habol lang naman talaga ay TF. Iniwan mo yung rap para sa marketing kasi bumibenta ka lang naman talaga sa mga tao dahil sa ticket. Masyadong OA, akala mo okay itong intermediate tumandang binuhat ang mga mas bata sa kanya, hoy dagul! Literal na going bulilit at may kwento ko na isisingit na talaga naman nakaka-inspired. Namigay siya ng chicharon sa battle, palakpakan natin. Na malapit na mag-expired. Oh, nag-expired na nga yung chicharon eh. Huwag mo nang i-deny. Yung isa sa mga nakakain ng chicharon, kahapon lang namatay. Go. Tapos may nalalaman ka pang, ako ang pride ng Cebu. You can't spell success without UCU. Stratehiya mo, palpak. Karera mo sa liga, kaya di makalipad. Ulo mo lang mismo, nagkakapakpak. Kung nahahawakan ko lang silang seta, kanina ko pa siya sa'yo isinaksak. Pero kahit di ko nabalatan tong balat kayo, kusa naman tong magbabakbak. Itong mga kapikat, hilig kumapi. Walang sariling imahinasyon. Pinagtatalunan pa nila ni Acer kung sino ang carbon at blueprint. Pareho lang naman kayong kapichong. Hilig magpabida sa harapan ng kamera. Eksena naman laging mahina. Sarili mo lang din ang hinihila, pababa ka kapilit, maging pambihira. At napakarami mo na raw kinonta ka para lang makasagap ng linya. Ang kaso 3GS lang to, kaya yung signal mahina. Kaya ano yung sinasabi mong di kayang gawin ni Zaito? Yung flow? Oo, tama ka naman tumpak. Pero yung pinagmamalaki mong flow, basic na lang sa panganay kong anak. Kaya uuwi ka ng Cebu na umiiyak dahil sibak kasi hindi lang kita pupugutan. Uuwi ka pang biyak kaya kung sa tingin mo magaling, mali ka. Utak mo ay katitigaya mani ka. Puro ka laratata na parang chika, prika. Pinipilit tumarurot sa bilang makina. Sabik mahina pataas, kumita malakas. Tanginanginan to. Sa akin wala pwedeng umagaw pag ako ay mamaw simulang tumakbo. Alis. Yo! Okay. So, sabi ko sa inyo eh, yun lang yung magiging butas ni Range, yung ender. Kasi consistent naman yung performance ni Damsa, malinis, tuloy-tuloy, 'di ba? Walang choke, multis, yung flow yung nail in the coffin. Kumbaga, kung hindi pinakita ni Damsa yon, baka sabihin kung pwede pang tabla. Okay, pero yung flow ni Damsa dun sa ender niya, ayun yung naging nail in the coffin. Okay, so, yun, round 1 and 2 parehas na performance para kay Damsa. Actually kay Range din eh. Medyo bumaba lang ng konti dahil inamin niya na nag-choke siya. So
malaking ano yan, malaking bawas yun. So sa tingin ko dapat hindi na niya hindi na niya sinabi na nag-joke siya. Kaya ayun, isa yun sa naging ano niya, butas niya. Kasi kung titignan mo yung performance ni Range sa round 1, yun at ayun din naman yung naging performance sa round 2 eh. 'Di ba? Tapos yung energy, yung presence, hindi rin naman nagbago. Yung ano lang talaga, yung ender lang talaga. Yung sulat andun pa rin, entertainment, comedy, ayun pa rin eh. 1 and 2 ganun pa rin yung ano, yung performance ni Range. Ang ano lang talaga, ang naging difference lang talaga is yung ano, yung ender, which is inamin niya na nag-joke siya sa akin, sa part ko, sa preference ko, sana hindi na lang para dumikit pa rin. Kay Damsa naman 1 and 2 rin. Actually, the same. Hindi lang siya masyadong hindi mo siya pwedeng sabihin na tinutulugan ng tao. Hindi eh. Kasi more on punto yung performance ni Damsa. Hindi mo pwedeng sabihin na mas malakas yung kay Range kasi andun yung crowd reaction. Hindi eh. Pero kung titignan mo siya, hihimayin mo siya, masasabi mo na ano na mas mabigat yung mga punto ni Damsa doon. Tsaka sa performance, magkaiba sila. Technical yung isa comedy, 'di ba? So sa round 1, tinay ko 'yon kasi sa tingin ko pareha sila naging malakas sa kanya-kanya nilang estilo, 'di ba? Comedy yung isa naman technical. So mahirap siyang para sa akin sa preference ko, mahirap siyang pagtapatin kaya tinabla ko 'yon. Sa round 2 nagkaroon ng butas sa performance ni Range. Kaya, ayun, round 2 bibigay ko yun kay Damsa. Kasi, para sa akin, mas malinis, consistent naman si Range, pero hanggang, consistent siya, pero hindi niya nadala hanggang dulo. So, ganun lang. 1, tabla, 2, bibigay ko kay Damsa. Round 3, score, 9-8. 9-9 sa round 1, 9-8 sa round 2. Hoy! Sa mga sinasabi mo sa akin, wala akong pake. Anong 3GS? Gago, may wifi connection kami. Tangina mo! At saka, tangina mo, galit ka lang sa chicharon kasi ikaw lang hindi ko binigyan. Kasi sa buong buhay niya, chicharon hindi pa niya natikman. Tangina mo, chicharon lang, di mo matikman. Tangina mo! Wala akong paki sa'yo. Sige, round 3 na. Tuloy na. Wala na ribat. Meron pa pala. Hoy, nagbanggit ng lighter. Walang ulo. Gago. Kung tingin mo, addict na naman. Grabe, Chong. Nag-addict ako. Pero dati yun. Totoo yun. Pero sa mga addict, tangina mo, mukhang inggit kami. Kung galit ka sa mga addict, hindi mag-addict ka rin. Simple lang. Tangina. Simple lang na word. At saka, nagsimula akong nagbago nung si Duterte na ang pumalit. Kung tapos na ang termino niya, alam niyo na, mag-a-addict na naman ako ulit. Dick. Sabi na eh. Tangina, ang sakit. Yo! Round 3 na! Bisaya ni Bay, kaya gubat na, oras na, para tong mga tao sa'yo mamulat na. Sasabihin ko sa iyo, alam kong magugulat ka, try niyang islaw, yung plow, nito malalaman niyo, paano pala sulat niya. Kasi mabigat daw kasi sulat niya, walang gaan, yung flow niya may laman, alam niyo kung ano, walang laman. Kala mo ba ako'y magpapatalo lang, gara mo, akala mo sino nabatikan, kaya ako nga maging ikaw at lang, gumawa ng mga bara kahit wala namang kabuluhan, ako si Damsa Wata. Diba ganyan mga bara mo walang laman? Ang hina naman, mali ka na lang. Yo, kinalaban mo kasi ako tingin mo sa akin, mahinang nila lang. Mali ka na yan, Dam. Uwi ka na lang. Huwag mo kong yabangan, weak ka naman, payat sa larangan. Pero pag nag-spit, malaman.
Ang galing, ah. Kahit magaan, at least may laman itong king. Ina nyo sa Golden State Warriors sweep na naman. Kaya Nice. tang ina mo, kahit anong gawin mo, splingko, kringto, bingo, pristo, tang ina mo, plomo mukha mo. At seryoso naman tayo sa pagiging MC, kung wala kang pinupunto. Kung wala kang pinupunto, mga kanta niya, ginawa niyang pang-battle, di ka pa rin ba natuto? Di ako si Attorney Gadon, pero napakalaki mong bobo. Kasi rap ba? Kasi rap battle ang flip-top at ginawa mong rap kumpo. Ano? Di ba? Ano, mga kanta niya, ginawa niyang pang-battle, ang bobo nun. Si Rabadon, ibalik mo nga to sa bahay katay, total may rap kumpo dun. At Flow King, ulul! Kaya gaya ka lang nila, Damsa? Saan galing ba to? Tamang may dam ka sa pangalan. Total yung flow, hindi naman galing sa'yo. Okay. Oo, di naman galing sa'yo. At alam nyo ba na yung mukha ni Damsa nakakatuwa? Kasi ito yung hitsura ni paano mo naman nasabi pag tumaba? Oh, paano ko nasabi? Di ko alam kung bakit at kung paano ko nasabi. At ang sabi ni Cathy, galit na galit sa sayo kasi bukod sa ang bilis mo mag-rap, ang bilis mo daw ding labasan pag nagsisex kayo. Si Damsa, praning to na tao, laging nagdi-day off. Wala kasing trabaho. Gago. At kung dinamay ko na naman si Cathy, sorry na po, masyado kasi siyang weirdo. At alam nyo ba, na lahat ng MC takot sa'yo kasi nanununog ka daw ng langit sa impyerno. Ibang klase. At seryoso naman tayo. Kung usapang pera lang, putawag ako. Kung okay lang na walang bayad, di pwede yan. Kahit yung hip-hop, gusto ko to. Kailangan natin ng pera para mabuhay sa putang inang mundo na to. At last, para sa mga organizer dyan, mga pre, dapat ang mga MC bigyan nyo ng halaga. Kung kayo magalit, wala kaming pake. Kami nagsulat, nagpuyat, araw-araw, kaya dapat lang nabayaran nyo kami. At saka wait lang, alam ko na sa pagpanalo mo kay... Alam ko na ipagyayabang mo na si Balakid tinalo mo, bro. Pero mas pinag-usapan pa rin yung pagchochoke niya kaysa sa pagpanalo mo. Totoo naman. Aray ko Saka po. tangina mo, Flow King, tangina mo. Sa katangahan ka lang, hari. Katangahan ka lang, hari. Sa sobrang katangahan mo, si Balakid walang masabi. Time! Para sa akin, ito yung pinakamalakas na round ni Range. Ang dami niyang ano dito, madami siyang mabigat na punto na binitawan dito. Yung huli lang na mas pinag-usapan yung choke ni Balakid kaysa sa pagkapanalo mo. Yun yung para sa akin pinakamabigat na bara ni Range sa round 3. Pero overall, yung round 3 ni round 3 ni Range, same dun sa round 1 niya. So, bumalik, nakabawi si Range dito. From round 1, solido. Round 2, nagkaroon ng konting butas. Pero pagdating sa round 3, ayun, nabalik niya yung yung performance level niya, yung energy niya. So, sa tingin ko strongest round ni Range to eh. Pero, 1 and 3, magka-level 1 and 3 niya. Tignan natin sa round 3 ni Damsa. Lupit. Tangina, iba't ibang tinig, merong underground. Hanip yung isang round mo, no? Pag 3 round. Tinamay na naman si Cathy, nako, yari ka doon. Bugbog ka nun. Game. Ako'y nagising na namang muli. Isang ligaw na dayuhan ng gusto subukan kung paano maging mani. Kala madali ako magapi, nagmamalaki, patawan na bitang inatabi. Ako magtatanghal. Palabas ko to, labas nyo to, marahas na to, handa ka na ba talaga sumugal? Hoy, gaya-gaya kalakaya niya. Mga gaya niya, ba't ginagaya pa? Puro lang katangahan na kanya mga pasubali sa letayaking binali, ano asa ka? Pagsukat na sulat, pangmulat, panggulat, ano man dibisyon, di ko na para daanin sa frame, paalala lang range. ADR ka lang, ako pang lahat ng lane. Tangin na yung flow mo, kahit slow mo, wala laman. Para dubi-dubi-dap-dap lang sa wataman. Ako pa ayun napili sa ganitong mga labanan, para nagpatiwakal ka lang na walang dahilan. Kaya, ano sa palagay mo, kung inilagay mga linya pamatay, aking inilag, kabali, sumabay ka sa paraasan na ikaw ay ihatid ko sa top team, kaya tigilan mo na napipigilan ko pa na Pilipino.
titik ka sa magkabila. Kahit pitin mo pa ang mga titik mo sa mga titik pala mabubura. Talaga sinilip ko lang ko dudura. Itong mga natutong, puro labuga. Kada-kada sama ko sa laban, kaya palagi nakanda magbinis tulong domino, isa-isa tutumba kaya. Babay, kada ba? Bay, paktay ko sa punchline. Karbay ko sa right side, bababangkay ka sa outline, bababang swak ka sa dump track, bababang tapon sa dump site, bababang flow ko sa dump pagbagsak, malalandslide, bababang layo ko ay milya, kahit kinta ka na mamin, bababang sa sulat, kung mahina, mas mahina ka pa rin, bababang kalabang ko ay chicha, bakit di pa tagapin, bababang pahina ka na pahina, kaya di ka nagagaling, tangina mo! O, di ba? Nakapos ako. O, tangina mo, di ba? Kaya mo lang naman ako nilabanan kasi nagbabaka sakali ka rin, makaisa sa akin sa ahon. Porque tinalo ako ng kababayan mo, kala mo ikaw, pati ikaw, magagawa yon. Malas mong, di na ako marunong maawa, kaya diretso ka na sa kabaong at trail talk. Pag sinuntok ko mukha mo, tangina ka, bukas ka na babangon. Kaya wala na akong dapat na patunayan. Pero siya, meron pa. Kagaya na lang ng pamimeke niya sa tunay na kung sino siya. Kaya ayos lang nawala ako sa top 10. Kung isa naman ako sa nasa dream match, kaya ano pang hinihintay mo, Smug? Sulat na, pre, waiting na ako sa rematch. Woo! Kung tingin mo magaling, mali ka. Utak mo, way ka titigaya, maning, mani ka. Puro ka laratatan na parang chika, pre ka, pinipilit tumarurot sa pilang makina. Sabik mahina, pataas, kumita, malakas, tangin-angin. Tender niya, no? Sa akin ay sa akin, wala pwedeng umagaw pag ako ay mamaw, simulan tumakbo, alis. Ahon na! Yun yung ender niya kada round, no? Round 3, bibigay ko kay Range. Bibigay ko yun kay Range. Kasi, sabi ko nga sa inyo, di ba? Mas mabibigat yung mga punto na binitawan ni Range kumpara dito sa round 3 ni Damsa. Andito yung ano, sa tingin ko, ito naman yung pinakamahinang round ni Damsa. Kasi, ano more on flow lang. Yes, rap skills, pinakita niya doon. Pero, yung content mismo na pang-battle, sabihin nating lamang si Range doon. Sa akin lang naman, sa preference ko lang naman. Kasi narinig ko yung mga pang-battle na linya kay Range. Andun yung mga punto, 'di ba? Andun yung jokes which is napaghalo ni Range ng sakto, balanse eh. Andun yung jokes, andun yung yung technical, andun yung actually wala nga technical, comedy, tsaka mga punto niya. Napaghalo-halo niya yun. And sa tingin ko, isa yun sa mga naging factor para makuha ni Range yung boto ko dito sa round 3. Kay Damsa, umpisa pa lang, nag-flow na siya, props doon, pero sa tingin ko, yung nagkulang si Damsa sa mga punto. And kung tatansyain mo yon, sa tingin ko mas mabigat yung mga binitawan ni Range sa round 3. So, ayun. Round 2, Damsa yon para sa akin kasi actually dun lang sa butas ng performance ni Range, dun lang siya lumamang. Kung na perfect ni Range yon, sa tingin ko tabla pa rin yon. Sa round 3 ibibigay ko naman kay Range. So round 1 tabla, round 2 Damsa, round 3 Range. So round 1 9-9, round 2 9-8 Damsa, round 3 9-8 Range. So that's 988, that's 25 points for tama ba? Hindi. 998 pala. 998, 26 points for Damsa. Kay Range naman is 989 and that's 26 points din. So round 1 tabla, 2 Damsa, 3 Range. So 26 all. Sa per round naman tabla rin. Mahirap siya. Actually, pwedeng kay Range to. Pwedeng kay Range. Pero marami kang pwedeng i-consider eh. Enough ba yung performance niya para talunin yung performance ni Damsa? Malinis ba yung performance ni Range para makuha niya yung boto? Diba? Marami kang pwedeng i-consider. Nag-choke ba si Range? Malinis ba performance ni Damsa? Yun yung mga tanong, yun yung mga question. Kung enough ba yung mga ganong kategory para si Range yung manalo dito. Okay? Umpisa natin sa performance ni Range over performance ni Damsa overall. Kasi kailangan natin mag-move backward eh. Kasi titignan na natin siya as a whole. Kasi tabla nga yung naging judgment natin sa
Sa first round, sa second round, tsaka sa third tabla. 'Di ba? So, titingin tayo. Move backward tayo and let's see the whole picture. Sa round 1, hindi na pala per round. So, whole picture, performance, delivery, writtens, ano pa? Performance, sa tingin ko, magkaibang performer yung nagsalpukan sa ibabaw ng stage. Performer si Range in terms of comedy, 'di ba? Comedy, entertainment, doon siya nagkakaroon ng enerhiya, doon siya nagkakaroon ng magandang momentum. Kay Damsa naman, performer siya in terms of technicals, punto at flow. So sabi ko sa inyo, 'di ba? Magkaiba sila ng category. Style clash 'to eh. 'Di ba? 'Di ba? Nagkaroon lang ng similarities sa isang sa estilo na flow, 'di ba? So, ayun, sa performance, pwede natin sabihing tabla 'yon. Sa delivery, mahirap din, pero sa tingin ko sa delivery Damsa. Kasi para sa akin mas naging malinis yung deliveration niya ng 1 2 3 niya, yung flow niya malinaw, 'di ba? Hindi siya nabulol doon unlike kay Range na maraming pause. Diba? Marami siyang pauses doon na nag-choke pa sa round 2. So, I think Damsa will get this category sa delivery. Sa content, pwede mo siyang sabihin tabla rin eh. Kasi magkaiba nga, style clash nga eh. So, magkaiba sila ng estilo. Pero, kung hihimayin natin siya, diba? Kung hihimayin natin siya, since, kailangan na eh, needed na himayin yung yung sulat mismo. So, sa tingin ko, lamang ng konti lang. Konting-konti. Gahibla lang si Damsa sa sulat. Kasi nagkaroon ng similarities in terms of performance, 'di ba? Sa sulat, yung flow. May flow si Range, 'di ba? May flow si Range pero I think yung flow ni Damsa ang dito, ang naging panapos ni Damsa sa overall performance. So ano pa, tapos na natin yung performance, tapos na natin yung delivery, tapos na natin sa sulat mismo. Ano pa yung mga pwede nating tignan sa laban na to? Presence, stage presence, parehas naman silang okay. I think that's it eh. 'Di ba? Sa round 2 sa performance tinabla natin 'yon kasi nga style clash malala talaga. Magkaiba sila ng pine-perform and classic performance both MCs. Sa delivery, lamang si Damsa doon. Sa linis, sa dami ng multis, 'di ba? Sa sulat, ayun. Ganoon din. Damsa pa rin kasi andun yung multis, doon din talaga iikot, linis ng performance, multis, content, 'di ba? So, yun. I think nahimay na natin siya. And sa tingin ko, I'll go with Damsa dito sa overall picture or overall performance. Pero, hindi ako magtataka kung mapunta to kay Range. Halimbawa, dikit yung battle. Sabi natin 3-2 in favor of Range. Hindi ako magugulat doon kasi possible talaga mapunta rin kay Range. Pero, yun. Since matagal na yung battle, nakalimutan ko na kung sino yung panalo at ano yung naging score ng mga judges, pero sa akin dikit lang to, Damsa. Range versus Damsa, magingay Game. sumang beses para sa kanilang pareho. Ano kaya? Ang boto ng hurado 4-1 para kay Range. O diba? Diba sabi ko sa inyo eh, possible talaga mapunta sa kanya yon. 4-1 Range. Naghimay lang naman tayo eh. Naghimay lang tayo ng mga possible categories eh. 'Di ba? So tama ako doon sa sinabi ko sa inyo sa huling hatol ko na hindi ako magugulat kung si Range doon. Which is, ayun, tama nga. Nagulat lang ako na tumama ako doon sa sa sinasabi ko. Hindi ako nagulat na si Range yung panalo. Hindi ako doon. Nagulat ako na doon sa sinabi ko na na possible si Range talaga yung panalo dito. Agree. 'Di ba? 'Yun.
ako, hinimay ko lang siya sa overall picture. Tinignan ko lang kung sa bawat kategory kung sino yung lamang. And sa tingin ko na nasabi ko naman yung yung mga gusto kong sabihin sa sa kategory na yun. And ayun, masaya ako na nakuha ni Range kasi dikit talaga yung battle. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako magugulat kung 3-2 yung score and maging pabor kay Range. Pero 4-1. So ibig sabihin may 4 na judges na nag-agree sa naging performance ni Range over Damsa. Ayun, ang ganda ng battle, and sa tingin ko na ko naman siya, na review ko naman siya, na imay ko naman siya na maayos. Judges tayo. Salamat sa gago to si Range eh. Ayan, salamat ulit sa flip top. Tapos happy anniversary pala kay Wap sa kay Vanessa. Yeah! Judges. Big push sa Longga po. Para sa akin, napakagandang laban nun. Round 1, binigay ko yun kay Range. Nakuha niya agad yung tao. Para sa akin, mas marami siyang sumuntok na linya kay Damsa. Round 2, para sa akin, yun yung pinakadikit na round. Gusto kong ibigay kay Range. Pero para sa akin, nabawi ni Damsa yun. Round 3, naging effective naman yung rebat ni Range. Lalo na yung pag-aaya niya ng estilo ni Damsa. Para sa akin, yun yung nagpalayo sa round 3. Kaya 1 and 3, Range. 1 and 3 Range daw. Ako naman, para sa akin, 1 and Range. Ayun naman yung almost perfect ni Range na performance, diba? Sabi ko nga sa inyo. Yun. Ako lang yung bumoto kay Damsa. Sobrang lang, iksi lang yung diferensya. Kaya ako lang binoto si Sir Damsa kasi siguro nalinisan ako sa... okay. Tama naman. Linis ng performance. Yeah. Tama. Range versus Damsa, kitang-kita naman na mas nangibabaw si Range doon. Okay. Pero props pa din kay Damsa. Kaya yun, binigay ko yung boto kay Range last. Okay. Boto ko si Range overall kill match. Range. All 3 rounds. Wala na. Ayun. Dikit siya sa unang 2 round. Kaso pagdating ng round 3, medyo lumayo nga. Ang ganda ng laban, pero bigay ko yung kay Range. Performance talaga. Yes. Yun nga, performance talaga. Diba? Sabi ko nga sa inyo yung stage presence ni Range, ayun talaga yung nagdala. Diba? Round 1 pa lang, nakuha niya kaagad yung crowd eh. And ayun, sa tingin ko, yung mga key factor na dapat makita sa laban na to is nakita ko naman, pero masyado lang akong in detailed sa pagpili ng boto, 'di ba? Pero ayun, I think nagets ko rin yung punto ni Krega na kaya daw niya binoto si Damsa kasi sa linis ng performance. Yes, I agree. Kasi yung linis talaga ng performance ni Damsa. Possible talaga makuha ni Damsa yung ganong kategory. Pero ako kasi tignan ko siya, yun nga, as a whole, hinimay natin siya per category, and sa tingin ko lumamang si Damsa doon. Pero sobrang gahibla lang. Kaya nga nasabi ko sa inyo, possible kay Range din, sobrang dikit, pwede nga gawing promo to, pero wala judge to Okay? Yun lang. Shoutout Raymond La Chica. Sana nagustuhan mo yung paghimay ko sa battle na to, sa request mo. Kasi ako personally nagustuhan ko yung kung paano ko siya na-review, kung paano ko siya napanood. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review. Mga kumaki. Di ko alam kung papanoorin na ba natin yung Ruffian vs Plaridel. I don't know pa. Or kung magfo-focus or uubusin natin yung mga pending na request. Okay? So, yun. Shoutout ulit. Raymond La Chica. Kita kayo tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.